Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong panglingkod. So today is November 20, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Cunita Avenue, Barangay 79 na Pasayan at dadalhin po natin sa may Makati Cinema Square sa may video Chino Roses Avenue, Pio del Pilar, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Rally. Kaugnay po dito, inihigayat niya ang lahat ng mga lalahok na sumunod sa mga tagubilin na mga pulis, ikalang ang kapwa kalahok sa rally at tulungan silang manatilihing ligtas at maayos ang pagtitipon. Bagong balita. Bilang naman ng mga reklamo kaugnay ng mga holiday scam, bumaba ayon niya sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, nakikita na yung epekto na inilusan nilang 12 Scams of Christmas Awareness Campaign. Layunin daw po ng kampanya na bigyan ng babala at kaalaman ng publiko tungkol sa mga karaniwang scams o yung panliling lang tuwing panahon ng Pasko para maging mas maingat at mapanuri ang mga mamimili. Bagong balita. Mga report sa ating mga Super Radio reporters. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, hindi pisikal na dadalo sa promulgation ng kanyang kasong qualified human trafficking. Sigurita naman sa Pasig Regional Trial Court, iligpitan na. Nandun po si Mark Makalalad. Mark. Inantabayan ngayon dito sa Pasig Regional Trial Court ang promulgation kay dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking. Dumating na dito sa Pasig RTC ang kanyang abogado, si Atty. Nicole Hamilla. Ang nakausap natin sa maikling minuto si Hamilla at kanyang binabanggit na magiging online teleconference lang. Ibig sabihin, hindi fiscal na makadadalo dito sa kanyang promulgation. Sigo, tinanong natin yung dahilan, hindi pa nababanggit. So mamaya tabayan natin, bakit hindi napayagan at hindi dito dinala. Kasi dapat ang magdadala sa kanya dito mga tauhan ng BGMP. Pero nakipag-ugnay din tayo kay Jerex Busenera, ang pinapagsalita ng BGMP, kanyang sinasabi na mayroong court order na online teleconference lamang ang magiging pag-attend sa hearing. Samantala na, Weng, may tigil yung seguridad na pinatutupad dito sa Pasig RTC. Maraming mga pulis ang nakakalat at mayroon ding mga unit ng EOD-K9 na nag-iikot para sa pag-check ng seguridad. Nabatid na available ng qualified trafficking case na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Bamban, kung saan nasakit yung mahigit 800 na mga manggagawa. Siya iniresto sa Indonesia noong September 3, 2024, makarang tumakas sa Pilipinas at ikinalong naman sa Pasig City Jail dahil na rin sa order ng korte. Ang inyong kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio DCWD, dapat totoo. Industriya po ng abaka. Pinaka naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Uwan dyan naman sa Bicol. Alamin natin ang balita mula kay Christian Manyo. Christian, pasok. Nagsalit pwersa na ang Filipino Fiber Industry Development Authority ng Filipina o Department of Agriculture at ang Department of Labor and Employment upang pabilisin ang realistasyon ng industriya ng abaka sa Bicol Region at pangunahing pananin sa binasak ng Super State Uwan sa datos ng Filipina, 1,402 hektarya ang bahagyan ng tira, 18,000 hektarya ang katampas na tira at 35,000 ang matinding na pinsala sa 5 lalawigan na pinagmumulan ng abaka sa regiyon. Sa pangkalahatan na wasak ng bagyo na tinatayang nasa 7,492 metric tons ng isda na nagkakahalaga ng may 38 million pesos. Upang mapagpunan na ang pagbabot, binuhay ng Filipina at ng Dole ang partnership para sa Labor Incentive Program sa ilalim ng Dole Combined Cash for Work Scheme kung saan tinatayang nasa 23,619 na mga magsasaka ang pakikilusin upang linisin ang mga kalat, ayusin ang mga napinsalang mga tangkay, palakasin ang mga nakatayong puno at muling itanim ang mga nabunot o nakalitaw na ugat ng abaka.
Ako, Wilson Manny, nagsisilbing scoop sa radyo. DCWB, tapat ito. Bagong balita. At yan ang Double B, bagong-bagong balita. Abangan ang dagdag pa mga detalye. Follow up sa iba pang programa ng Super Radio DCWB. Ako po si Joel Reyes-Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B, bagong balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Saksi sa Double Alright, kung papalarin po tayo sa ating pagbabalik, si Congressman Leandro Leviste ng Batangas ang ating makakasama. Isa pang kongresista mula sa Batangas Wing, pero party list representative ang tinatangka nating tawagan si Congressman Edwin Garjola dahil siya po ang subject nitong hiling na imbestigahan ng ICI ni Congressman Leviste Sa issue ng sa issue ng bilihan ng alokasyon ng Sa budget. pondo. Ayun, 20%, 25%, mga Oo. kapuso. Sige. gusto ko maintindihan talaga yung klase ng scheme na yun. Para maisip mo yung Joel, di ba? Para maisip Parang mo, ano, grabe. parang isip pa na yun, demonyo, ganun ba yan? Di ba? Oo. ano. Diyos ko, mga kapuso, sige, sa ating pagbabalik, ha? Maaring makuha ko natin at ano pa rin natin, tatalakayin pa rin natin itong issue ito. Ang oras po natin, alas 8:32, radyo na, ha? Hindi pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Kapag may nararamdamang sakit, iwasan ang pag-inom ng kahit anito. Konsulta sa doktor sa tulong ng diagnosis at gamot para sa bulsa na pagdala ng iyong sakit. Ang iyong doktor rin ang makapagbibigay ng payo para sa iyong mabilis na paggaling. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Makinig sa mapagkakatiwalaang doktor. I-check ang tamang impormasyon tungkol sa inyong sakit. I-check ang totoo para maprotektahan ang iyong kalusugan. I-check ang totoo kasama ang right there. Huwag tayong lasing. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng likas pagpapakonsulta sa mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Niza for Kids. May triple ginhawang relief para sa pagbaling, baradong inom, at lagnat para recover agad. Enjoy the agad! Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorpheniramine, Valium, paracetamol, is a generic. Okay na, anong oras mag-uumpisa ang bidding dyan? O, ang Alas 6 ng umaga ay sinasabing pagkasimula at inasabayan na nila maging sinasabing malapit na rin ibang opisyal ng pamahalaan. LTO Chief Marcos Tacanilaw ay nasa makikibahan dito. Si Secretary ng Sisa ng DPWH at Acting Finance Secretary Frederick Go ay nasa rin darating. Teka, atras lang ako at may opisyal na mukhang si Secretary Go ay dumating na dito sa Bureau of Customs. So ito yung programa pa lamang at mamaya dito sa loob ng Office of the Commissioner building, magaganap yung mismong meeting para sa mga mamahalin sa pagyari na ito. Ayan, Secretary ko, ito nga dumating na dito sa bahagi ito ng BF Customs. So magbabalik tayo pagpapasal ng mga update sa mga ganap na meeting na ito. Ako si Manny Vargas, ng GMA Super Radio, DCWD, apat mo. Ang kamura ay 4.9. 4.9 yung Tundra. Tundra. Alright. Maganda na, no? O, easy. Ano siya, malaking pick-up yan. Oo, pag nasa EDSA ka nito katabi, tabi ka muna. Tama-tama yan, pangkarga ng hollow blocks. Talaga pang hollow Ang blocks. mahal naman ng pag-alog lang. Maganda yung tanong dito, hindi ko lang naitanong kay Manny. Yung mahal na 45 million na Rolls Royce na Huli yun. na. Oo, ano kaya yung bulletproof? Hindi. Hindi. Ito talaga regular price na gano'n. Rolls Royce wing. Rolls Royce. Ingat po, God bless po. England. And, never mind. Hindi mo kaya eh. Ito lang, wing. Hiniling ng ICI sa Department of Justice at sa Immigration Bureau na maglabas na naman ng info. Oo. Pero mga info yung Immigration Local Bulletin Order sa 17 individual na kanilang iniimbestigahan dito po sa flood control scam. Ang tanong ko lang dito, ano mo magagawa ng info? Wala.
At least ano yun, mas matitiktikan mo lang kung saan sila pupunta. Kaya lang Kung saan sila papunta. Pero pagdating doon sa destination, Wala na. hindi mo na Alam mo na si makakagilap John yun. Ray Sobel ay lumabas ng bansa sa ganitong araw. Ayun, At ang kanyang maganda. deklaratong pupuntahan ay ito. Kaya nga eh. So, kung itong 17 individual na ito na po yung sinasabing maaaring malabasan ng warrant of arrest mo. Binibigyan natin sila ng ilang araw pa para tumakas. Para kasing ng December 15, ang sabi ni Secretary ni Ombudsman Republic, na at maglalabas ng telegraph warrant sa of kanila arrest. yung kailangan ng gobyerno. Dito mo naman ang nangyari kay Punuan. Di ba si Punuan, At saan kaya si Secretary ngayon? nasa US daw, di ba? Doon nga yung last destination. Kasi si Saldi ko, nagpunta rin sa US. Oo. Pero kung saan sana na napadpad, napunta sa saan ba? So, nasa Spain pa nga yun. Baka nga ngayon, nasa Roma ulit. Dahil ang Roma, wala tayong extradition treaty dyan. So, parang from there, allegedly sa nakamal na pera, marami silang resources. Kaya. Bago mga kapuso. So, ang nangyari kay Secretary Bonoan, nung ano siya sa immigration na hold, tinawag siya sa Sa question. department. Pero talaga, SOP yun. Oo. Nandito po siya, lalabas po ng bansa. Sabi naman ng DOJ, walang warrant eh. Walang warrant, walang hold departure order. So, Saan ba siya pupunta? diretso. Sa LA po kapag daw po yung asawa. So, yun lang pinakauling information natin. At ang pangako naman daw, Ay? December 17, So, matagal-tagal pa yun, Diyos. sana nga po, Oo. umuwi. So, by that time, meron na naisampang kaso, maghihintay ka ng warrant, di ba? Papalit pa kaya si Secretary? Yan ang tanong. Kasi, ang daming lumalabas sa mga impormasyon ngayon. Sabi ni Bernardo, 10% na napupunta sa kanya. Diba? Oo. Tapos meron pang allocable na 25 billion. Magkano ang 10% ng 25 billion? Diba? 2.5 Pero sa billion. kanyo, talagang ngayon lang nagkaroon ng direkta Oo. na pagsasangkot sa dating kalihim ng DPWH sa isyong ito. Kaya nga. Meron ng, at sa close sa kanya, katrabaho niya, work under him at nag-mentor pa siya dito. Yun, Diba? matindi mga kapuso. Alam nyo, pagka tinanong yung secretary ko, secretary, bumabahap. Ay, climate change yan. Yun ang parating yung dinadahilan, climate change. Hindi yung flood control mess. Sabay lang mga kapuso, andyan na po si Igan. At si Connie dito, One-on-one. walang personalan. 35 days, Pasko na. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako po si Rubaino Salvacion, magandang umaga mga kapuso. Lahing Bakbayan, oras natin sa minuto bago sumapit ng alas 9. Radyo na, labanan ng fake news. Dapat totoo. Right, Mark. Opera. Oh, headless chicken. Akala ko boneless Boneless chicken. Itong boneless chooks tugo na yan. Ako, masarap yun. Sunod naman ang pamigay natin. Gusto ko. Pero dahil dyan, meron kang DZH mini component. Thank you. Yan ay sinabi ng ating mga malakas dancers. May kasama yung mga backup dancer ka na pala. Tapos siyempre meron ka pa matatigas na pambansang ulam, ang bangus sisig na napakasarap mula sa Regal Foods International Incorporated. Wala kayo Kay, ng Richard Richard. Yan o, ayan, napakasarap na sa kanin na mainit. Bangus sisig at siyempre meron ka pang DZH Christmas basket. Ano masasama kayo na kay Deo? Thank you very much sa DCRH kay Deo Makalamat sa kasi Elaine ating sister. Lagi ako rin sa inyo, siguro mga 5 years na. Thank you po. Radio station na. Ang galing na. Maraming salamat, Kuya. Ayan. At saka si Sherwin, nakita ko na rin to. Mano ko kasi to sa inyo eh. Yung palang tumatak sa'yo ni yung Sherwin. Okay. Napakasarap nila ko. Bibili lang to. Ayan, nag-uwi pa ng 1,000. Pero kapag bangus sisig. Diba? Kompleto na. Pwede ka na magtagay-tagay mamaya. Yes, thank you very much. Wala ka naman, Thank you Kuya. very much. Thank you, Kuya. Ingat, Kuya Jojo. Ayan, Merry maraming salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Thank Year. you, thank you. At sa mga nais mula na 1,000 pesos sa akin umutok sa DZH, baka kayo nasusunod natin winner sa DZH Pasko Panalo kasama ang brand
detergent. Ari Summer 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H, mula sa Pilipinas, at mula sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuyang Jojo Acuña. Acuña nga ba? Ayan. Ganda ng bumbulan niya. Pero nakakatuwa lang kay talagang avid listener natin. Aba, kilala mga announcers, staff natin sa DJRE. Yes. Pero hindi natin magpapaligo-ligo, Sister El, dumawa na sa Bureau of Customs. Abay, ready na ba si Commissioner Ariel Nepomuceno? Si Deputy Commissioner Noli Batan, ayan. Si Ascom Jet Maronilla. Yung bang mga isusubastang luxury cars Sa paligid ng korte, naka-deploy ang Pasig City Police Explosive Ordnance Disposal at K9 unit kasama ang hepe ng Pasig Police na si Police Colonel Hendrix Mangaldan. Not available ang kasong pinakarap ni Guo na may kaugnayan sa illegal na operasyon ng Pogo sa Banban Tarla kung saan nasagip ang Banban mahigit Tarlac. 800 manggagawa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Legazpi, Banda. DZM. Maraming salamat, Sus Legazpi. At lang ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, Sus Canancio. DZM, balita ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablat na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patupik-tupik. Sila Peter Busli at Nicaramo, ang pag-aatid ng balitang tapak at tapatan sa talatayan. Balitapan, balitapan. Sa DZMM Radyo Patrol sa East at DZMM Tele Radyo. Good morning! Thursday na po at malapit na ang ating weekend. Oh! Diba? Sarap-sarap naman ang pakiramdam na malapit na ang Pasko. Or at least we're trying to force talaga some jolly cheer into our lives dahil nga sa dami ng ating mga pinagdaraanan ngayon. Oh, yay! Malapit nang mag-Christmas. May makukulong na. Bago na magpasko. Mahihimas daw ng rehas. Ay, nako. Pero talaga, partner, no, ang hirap pala talagang, hanapin yung joy of the Christmas season ngayon sa dami ng ating mga pinagdaraanan. Sa amin nga, sa village namin, parang 3 bahay pa lang ata kami na mayroong mga Christmas lights. Oo, sa amin, nagpapagandahan eh. Meron na sa inyo? Hindi, usually. Oo, di ba nga? Hindi siya nag-resign. Hindi siya nag-resign. Pero I think that is a good sign kung ang Pangulo mismo ang nagtanggalan. Delikadesa daw, sabi. Oh, pero Pero sana sabi ni ES, hindi daw. pag nag-resign na parang, di ba? Hindi, ibig ko sabihin, kung nanggaling yung direktiba sa Pangulo, pinag-resign si CS. Di ba magandang signal yan na at least na alam ng Pangulo talaga na ay hindi na kita pwedeng Corruption eh. Oo eh. Dahil Hindi kita napahirang ka na. pwedeng tanggapin dito sa akin dahil alter ego kita. Sabihin, little president ka ang tawag dyan eh, di ba? Eh, Mabuti yun kung talagang hindi siya pinag-resign at tinanggal siya. mabilis din yung naging action ni Pangulo doon sa isang government official. Oo.
dahil may nagsumbong sa kanya na member ng Iglesia ni Cristo pala, yung negosyante. Abay, hinihingan daw ng goodwill money na 30 million pesos. Siguro sakit ng, ano, no? Abay, malapit dito sa Pangulo. Oo nga, yun ang nga sinasabi ko. It's a very good sign na talagang tunay yung sinasabi niya na Kasi tignan mo, wala siyang sasantuhin pagdating sa issue ng corruption kahit na mga kaalyado pa niya, malapit na kaibigan o kamag-anak na. Salamat, Kim Carabulo. 9:46. Magbabalik ang one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Speedometer gearbox niya, 50 pesos lang, original. Na ano, na-drop ko na. Na-drop na natin sila. Hindi tayo nag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano? Dito tayo sa Pasig. Grabe traffic. At grabe ang kwentuhan din nila. At talagang nasa 2 oras tayo. Kulang-kulang. Halimbawa, Na traffic. napansin itong taong walang So wala, ganun din. Yung kwentuhan nila. lalamig sa kanya yung kanyang partner, yung kanyang asawa. Basta mahigit 1 oras yung pagka-traffic natin. Hindi ka nga 2 magpapakita ng oras nga empathy yata sa talaga. kanya, doon sa partner mo. Grabe Sa mga siya. pagkakataong dapat ay ipinaparamdam Yan, mo so na maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. kahit ano, di ba? Paalam po muna kung samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Ay, I mean, tama na muna nyo. Ngayon. Problema, ang sagot mo, problema din eh. Uuwi na rin tayo. Bukas, mamaya na lang ulit o bukas. So, Yun ang common na Filipino ayan, at magla-live tayo. activity ang tawag dyan. Paalam po. Tanong dyan, bakit ganyan mga tao